Yung mga pangalan dito ay pinalitan natin. Ayon sa ating duting jahas, itong affidavit na ito, ibibigay. Ito yung sinumpang salaysay na ito ni Delilah, tawagin natin sa pangalan Delilah, na i-forward na sa abogado niya o I don't know. Wala naman ako dun sa orgihan eh. Hindi naman tayo kasali sa orgihan eh. Kaya hindi natin alam. Okay? So, magiging tema ng vlog natin ngayon ay babasahin ko. Okay? Third party. Okay? Babasahin ko yung kanyang sinumpang salaysay. After nating basahin, and you decide, hindi ko naman sinasabing ito ay 100% sure, kasi unang-una, personally, si alias Delilah, hindi ko naman kakilala. At hindi ko rin naman kilala si Claro. Ito, tingnan mo na. Bigyan mo tayo ng hint. Okay? Ang mga bida sa pelikulang ito. Asa na mga bida sa pelikulang ito? Alright? Ang mga bida, ang nagngangalang, okay? Si Buknoy, ang nagkukwento ay si Delilah. Ang bida, allegedly, cabinet secretary ni Bangag na mahilig sa orgy, sa tsuktsak at sa pulboron. Ang pangalan niya sa telenovela ay si Claro. At ang pinagtrabahuan naman ni Delilah ay dati daw siyang Betamax. Bala na kayo. Okay, basta babasahin ko lang yung script. Okay, yung script ng isumbong mo kay Maharlika. Di ba tayo na may hawak niyan? Unfiltered! Isumbong mo kay Maharlika. At si Buknoy, sa pelikulang ito, siya ay isang bugaw. Tandaan ninyo, okay? Si Buknoy ay isang bugaw, ang Betamax ay isang kumpanya o grupo, si Claro ay isang cabinet secretary, at si Delilah ang nagsusumbong. Handa na kayo, babasahin ko lang. Okay? Dear Maharlika, here we go. Okay? Basahin natin ang kanyang sinumpaang salaysay on a third-party mode. Alright? O third person narration. Ayon kay Delilah, nagtatrabaho raw siya bilang isang artista at modelo sa isang grupo na nasa ilalim ng pamamahala ng kanyang manager na si Buknoy. Number 2, sinabi ni Delilah na lumabas na raw siya sa pelikula ng Betamax. Ayon kay Delilah, kapag wala raw siyang project na pelikula, tumatanggap siya ng mga proyekto sa pagmomodelo at iba pang gigs na napagkakasunduan ng kanyang manager at ng mga kliyente. Kabilang din daw sa kanyang mga tungkulin ang pagiging host sa mga pagtitipon at kasiyahan at pati ang pagganap ng mga tungkulin ng isang guest relations officer o GRO tulad ng pagtanggap sa mga bisita, pagsiguro na maayos ang kanilang karanasan at pag-aasikaso sa kanilang mga kahilingan. Isa raw halimbawa nito ang pagdalo sa mga party bilang kasama ng kliyente. Sa kanyang salaysay, tinukoy ni Delilah ang inirereklamo na si Claro na ayon sa kanya ay nasa 8 gulang, Pilipino at may tirahan sa penthouse, blank building, Rockwell Center, lungsod ng Makati, kung saan maaari raw itong padalangan ng supina at iba pang mga legal na proseso. Ayon kay Delilah, nagdaraos daw si Claro ng mga private party noong taong 2025 sa nasabing penthouse sa Rockwell. Sinabi niyang isa sa mga party na iyon ay dinaluhan niya bilang host noong ika-blank ng Oktubre 2025. English na lang. Isinalaysay ni Delilah na sa pamamagitan daw ng executive assistant ni Claro, nakikipag-ugnayan si Claro sa kanyang Claro. Siyempre may arte, parang koleya lang ang mga inanitan. Alright? Simulan natin. Isinalaysay ni Delilah na sa pamamagitan daw ng executive assistant ni Claro, nakikipag-ugnayan si Claro
sa kanyang manager upang kunin ang serbisyo niya bilang host na makakasama sa mga party. Ayon sa kanya, umabot daw sa humigit kumulang 50,000 pesos ang kabayaran para sa hindi bababa sa 3 oras na serbisyo at maaari pa itong pahabain kapalit ng karagdagang bayad. Ayon kay Delilah, noong blank October 2025, nakatanggap siya ng trabaho bilang host sa isa sa mga party ni Claro sa penthouse nito sa Rockwell, Makati. Sinabi niyang 2 babae ang kinuha kasabay niya bilang mga host. Ngunit nasa ilalim daw ang mga ito ng ibang manager. Hindi na raw niya maalala ang pangalan ng 2 babaeng iyon. Ayon kay Delilah, ang napagkasunduan nila ni Buknoy ay ibibigay muna ang kabayaran bago magsimula ang trabaho at hahatiin nila iyon ng pantay-pantay. Pagkatapos daw matanggap ang bayad, aalis na si Buknoy. Para namang children's book ang binabasa ko. Sinabi ni Delilah na ganon din daw ang naging sistema nang dumating sila sa penthouse ni Claro. Matapos matanggap ni Buknoy ang kabayaran mula sa isang assistant ni Claro, umalis na daw si Buknoy at naiwan si Delilah sa penthouse ni Claro. Ayon kay Delilah, hindi raw alam ni Buknoy ang mga detalye ng mga nangyayari sa naturang party. Gayunman, binigyan daw sila ni Buknoy ng kalayaang magpasya kung gusto nilang mag-extend ng kanilang oras kapalit ng karagdagang kabayaran. Ayon sa salaysay ni Delilah, bukod sa kanya, sa 2 pang babaeng host at kay Claro, naroon din daw sa pribadong salo-salo ang 2 bodyguard ni Claro at isang yaya o kasambahay. Teka muna, kunin natin si Delilah. Actually, kasama ko si Delilah ngayon. Delilah, magpakita ka. Eto si Delilah. Alright. Wait. Di pa tayo tapos. Eto si Delilah. Nagkukuya yan. Delilah yan. Si Delilah yan. Okay. Okay. Si Delilah yan, ha? Okay. Ano na tayo doon? Okay. Tuloy natin, ha? Ayon sa salaysay ni Delilah, bukod sa kanya, sa 2 pang babaeng host at kay Claro, naroon din daw sa pribadong salo-salo ang 2 bodyguard ni Claro at isang yaya o kasambahay. Ano ba tayong props na bodyguard? Okay, next time. Okay, sinabi ni Delilah na may mga pagkain, inumin, at musika raw sa party. Paminsan-minsan daw ay sumasayaw siya. Sayaw ka, Delilah. Hawak ko ang butsto. Okay. Ngunit, ang pangunahing tungkulin niya ay aliwin si Claro sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito o sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Claro sa simula ng party. Pagkaraan daw ng ilang sandali, ayon kay Delilah, naglabas si Claro ng isang bagay na pinaghihinalaan niyang pulburon. Sinabi niyang nasa isip niyang pulburon iyon dahil puting pulbo raw ang inilabas at inilatag ni Claro ng parang mga linya-linya sa mesa. Linya-linya na pulbo. Ayon kay Delilah, si Claro raw muna ang gumamit ng pinaghihinalaang pulburon bago inalok ang mga babae na suminghot din. Sinabi niyang paulit-ulit nilang tinanggihan ang alok, ngunit patuloy daw silang hinihikayat ni Claro sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga bungkus-bungkus na salapi. Ayon kay Delilah, nagkakahalaga raw iyon ng 100,000 pesos na kinukuha umano ni Claro mula sa isang plastic na supot sa kanyang tabi. Sinabi raw ni Claro na ibibigay niya ang halagang iyon sa sino mang gagamit ng pulburon. Ayon kay Delilah, bukod daw sa alok na salapi, naroon din ang mga bodyguard ni Claro na paminsan-minsang sumisilip at nagbabantay sa party. Sinabi ni Delilah na dahil hindi siya gumagamit ng droge, tinanggihan niya ang pulburon. Ang 2 raw niyang kasamahang babae ay pumayag at sumabay kay Claro sa pagsinghot ng pinaghihinalaang pulburon. Ayon kay Delilah, nakita niyang binigyan ni Claro
ang dalawang babae ng tig-iisang bungkus na salapi na sa tansya niya ay naglalaman ng 100,000 pesos bawat isa. Sinabi rin niyang dahil sa laki ng perang pinamimigay ni Claro, muntik na raw siyang pumayag na gumamit ng pulburon. Ngunit natakot siya sa magiging epekto nito sa kanyang pag-iisip, pakiramdam at pag-uugali. Okay. Habang gumagamit si Claro at ang dalawang babae na pinaghihinala ang pulburon, sinabi ni Delilah na inuutusan daw sila ni Claro na maghalikan. Habang gumagamit umano si Claro, ang dalawang babae na pinaghihinala ang nagpupulburon, sinabi ni Delilah na inutusan daw sila ni Claro na maghalikan. Maghalikan at gumawa ng gawain sa isa't isa ayon sa kanya. Kaya nakakalbo yung dalawa. Okay, hindi kasama yon. Nakakalbo ang dalawa. Tapos na ang inyong presensya. Okay? Wait a minute. Okay, teka lang. Mas maganda may props. Okay. Ayan. Sige, sino to? Si Delilah. Ayon sa kanya, tinutulan at nilalabanan daw nila ito. Hanggat kanilang makakaya. Nang mag-alinlangan sila, ang sabi daw nila, wag po, Claro, wag po. Yun daw ang sinabi. Nang mag-alinlangan sila, sinabi ni Delilah na dumukot umano si Claro ng mga bungkus ng salapi at hinagis iyon sa kanila. Kinuha raw nila ang pera at pinaunlakan ang kanyang kahilingan. Ayon kay Delilah, nagsimula silang maghalikan at sa utos umano ni Claro, nagtanggal sila ng kanilang mga saplot hanggang panloob na lamang ang kanilang suot. Sinabi rin niyang nagtanggal umano si Claro ng kanyang t-shirt, pantalon at brief at nakita niyang supot ito. Hindi kasali sa script yun. Hindi kasali yung supot. Okay? Ayon kay Delilah, sa tuwing nagsisimula raw humupa ang epekto ng pinaghihinalaang pulburon, muling sumisingot si Claro at hinihikayat umano ang dalawa niyang kasamang babae na gumamit pa nito. Habang nangyayari raw ang lahat ng ito, sinabi ni Delilah na pinanonood sila ni Claro at binibigyan sila ng salapi sa tuwing may ginagawa silang nagugustuhan daw nito. Ayon sa kanya, kapag nauubos na ang pinaghihinalaang pulburon, si Claro rin umano ang muling naglalabas nito para sa kanyang sarili at nagbibigay sa dalawang babaeng kasama ni Delilah. Pagkaraan nito, ayon kay Delilah, lumapit umano si Claro sa kanila at hinihiling na makipagtsuktsakan sa kanya. Kasabay daw ng kahilingang iyon ay muli siyang nagbigay ng salapi mula sa mga bungkus na hawak niya. Sinabi ni Delilah na pumayag raw ang dalawa niyang kasamang babae at nagsimula silang magkaroon ng kontak kay Claro. Ayon pa kay Delilah, upang sumali rin siya, inabutan umano siya ni Claro ng isang bungkus ng salapi mula sa plastic bag nito. Sinabi niyang hindi na raw siya tumanggi dahil sa napakaraming perang ibinigay ni Claro. Ayon kay Delilah, posibleng dahil daw sa epekto ng droge, hindi magkaroon ng buong paninigas si Claro. Sinabi niyang dahil dito, hindi umano nito nagawang makipagtalik sa kanila sa paraang una nitong nais at sa halip ay inutusan silang maghalinhinan sa chupa-chuchup, lollipop chup-chup. Ayon kay Delilah, patuloy daw silang inabutan ni Claro ng pera habang hinihiling nitong gawin nila ang iba't ibang sexual na gawain. At panghuli, ayon kay Delilah, bagamat ang orihinal na kasunduan nila ay para lamang sa humigit kumulang 3 oras sa serbisyo, na natili raw sila sa party ng lampas sa napagkasunduang oras. Sinabi ni Delilah na nangyari ito dahil patuloy umano silang pinipilit ni Claro para na gumamit ng pulburon at may kipagtsuktsak tsenes sa kanya. The end. Mga kababayan, ano ang nito? Sa tingin niyo, sino ito? Okay? Maulaan niyo kaya?
Actually, tatlong story yan, tatlong babae. Ano lang muna tayo ngayon, kasi baka hindi niyo ma-digest kasi yung dalawa sobrang ito muna si ano, sino ka nga ba? Si Delilah, then, ako si Delilah. Here we go. Kung consensual yung pagtsutsok-tsaka nila, pagtutsurbahan nila, okay, wala naman tayong problema doon, right? Wala naman tayong problema. Kung si Claro ay makikipagtsuktsakan tsyenes sa mga girlalo kung ito ay ginusto nila. Dahil nasa tamang edad na sila, wala naman tayong pakialam kung kahit magtumbling sila. Ngunit datapwat, mga palangga, mga kababayan, kung napakinggan ninyo at na-transcribe ninyo ang mga binasa nating maalala mo kaya, okay? Ay meron doong sa pananalita na pinilit siya di umano si Delilah. Kung pinipilit ba siya, tignan natin kung ano ba ang kaso ng pagpinilit siya. Okay, here we go. Kung cabinet secretary ito ni Bangag, ano kaya ang pwedeng kaso sa kanya? Ayon dito sa RA 6713, which applies to appointive officials and requires integrity, responsibility, and conduct consistent with public office being a public trust, proven serious misconduct involving illegal drugs could therefore have administrative consequences independent of the criminal prosecution. Then, kung ang pera ay galing sa kaban ng bayan, kung itong letter sa atin ni Delilah ay galing sa kaban ng bayan ang pera, pwede din daw siya kasuhan ng anti-graft. Siyempre, pag nanakaw sa kaban ng bayan. And another thing, pwedeng sexual harassment kung ito ay pinilit. Ayon sa sulat ni Delilah. Kung pinipilit at nagpupumiglas, ayaw niya makipag-chupa-chup-chup. Pwedeng kasuhan, di ba? Kung ito ay mapapatunayan, kasi kwento lang naman ito, pwede naman natin sabihin kwentong barbero, kwentong whatever, di ba? Until na lumabas si Delilah. Mapapatunayan lang ito mga kwentong ito kung lalabas si Delilah.